Hi guys! Merry Christmas! So ngayong araw po na ito ay ipinagdiriwang natin ang kaarawan ng Panginoong Hesukristo. So hayaan niyo po akong ibahagi ang magandang balita sa inyong lahat dahil ito po ang pinakamagandang regalo na maaari ninyong matanggap ngayong Pasko. So mayroon pa akong 4 na katotohanan na ibabahagi po sa inyo. So unang-una po sa lahat, mahal po tayo ng Diyos. So sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." So ganun na lamang daw po ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Ibinigay niya ang kaisa-isang anak niya na si Hesukristo upang kung sino man po ang manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So tinubos po tayo ng Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan. Ikalawang katotohanan naman po, tayo daw mga tao ay may problema at ang problemang ito ay kasalanan. So sabi po sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." So bakit naging problema ang kasalanan? Dahil po ang ating Diyos ay banal at tayo ay makasalanan, tayo po ay malayo sa presensya ng ating Panginoon. At sabi naman po sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death." So, ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. So, mayroon daw pong 2 uri ng kamatayan ayon sa Biblia. So, una ay physical death, which is lahat naman po tayo mamamatay dito sa mundong ito. At ang ikalawang uri po ng kamatayan ay spiritual death. At ang spiritual death po ay walang hanggang pagkawalay sa presensya ng Diyos. At ito po ay sa impyerno. So sa impyerno po, doon po mapupunta lahat ng mga makakasalanang tao, kasama ni Satanas, ng mga fallen angels at demons. Ito po ay malaking problema. So dahil po ito po ay problema at dahil mahal din tayo ng Diyos, ang Diyos po ay gumawa ng solusyon sa problemang ito. Ano po yung solusyon? Ikatlong katotohanan, si Hesukristo daw po ang tanging paraan upang mapunta po tayo sa langit. So sabi po sa John 14:6 ni Jesus, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me." So wala daw pong ibang pamamaraan upang makarating tayo sa Diyos. Tanging si Hesukristo lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hindi po ang ating kabutihang gawa, hindi po ang langit points, hindi po ang ating relihiyon, kundi si Hesukristo lamang. Dahil siya po ay Diyos na nagkatawang tao upang iligtas niya po tayo sa ating mga kasalanan. Kaya po natin ipinagdiriwang ang Christmas ngayong araw. Ipinanganak po ang ating tagapagligtas na si Hesukristo, upang kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang ika-4 naman po na katotohanan na ibabahagi ko sa inyo, ngayong may problema po at may solusyon na ang Diyos, may kailangan daw po tayong gawin. So ano po yung kailangan nating gawin? Kailangan daw po ay manampalataya tayo kay Hesukristo upang maligtas tayo. Dahil sabi niya nga po, siya lamang ang daan patungo sa Diyos Ama. So sabi po sa Ephesians 2 verses 8-9, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast." So dahil lamang daw po sa grasya ng Panginoon, kaya daw po tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang ibig sabihin po ng grasya ay hindi natin ito deserve, pero dahil mahal tayo ng Diyos, kusa niyang ipinagkaloob. Iniregalo niya si Jesus Christ para sa ating lahat, upang kung sino man ang manampalataya kay Jesus Christ ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi daw po ito resulta ng ating paggawa, upang wala daw pong dapat magyabang. Dahil ito po ay isang regalo, libreng regalo ng Diyos para sa sanlibutan. So ngayon po, kumakatok po ang Panginoong Hesus sa inyong mga puso. At kung nais nyo pong papasukin si Jesus Christ sa inyong buhay, tayo po ay manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, maraming salamat po Lord God dahil mahal nyo po kami Lord God. Maraming salamat po Lord God dahil iniregalo niyo po Lord God si Jesus Christ para sa aming lahat na makakasalanan, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami Lord God sa aming mga kasalanang nagawa against you and against our neighbor, Panginoon. Panginoon, tumatalikod na po kami Lord God sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa. Tulungan niyo po kaming magbago Lord God sa tulong ng inyong banal na Espiritu.
Naniniwala po kami, Lord God, na kayo pong Diyos, nagkatawang tao sa pamamagitan ni Hesukristo, namatay sa krus, at nung ikatlong araw, nabuhay ulit. Maraming salamat po, Lord God, sa regalo, Lord God, na kaligtasan. Dahil po dito, Lord God, sa inyong ginawa, kami po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kapiling po kayo sa langit. Mahal ka po namin, Panginoon, at ngayong araw, Lord, tinatanggap po kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. In Jesus' name I pray, Amen. At kung tinanggap niyo po ang Panginoon sa inyong buhay, kayo po ay mayroon ng buhay na walang hanggan, at lahat po ng ating mga kasalanan ay napatawad na ni Hesukristo. So sabi po sa 2 Corinthians 5:17, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away. Behold, new things have come. So bagong nilalang na daw po tayo. At sabi naman po sa John 1:12, But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. So ngayon pong nananampalataya na tayo sa Panginoong Jesus, binigyan niya na rin daw po tayo ng karapatan upang maging child of God. So tayo po ngayon ay anak na ng Diyos, at ngayong ligtas na po tayo, marapat lamang po na tayo ay tumalikod na sa kasalanan natin, sa ating mga maling gawi before, tayo pa ay magbabagong buhay na. At bukod po rito, gagawin na rin po natin yung kalooban ng Diyos Ama. So ano nga ba yung kalooban ng Diyos Ama? Sundin daw po natin ang mga turo ni Hesukristo. So ano nga ba yung greatest commandment ni Jesus Christ? So dalawa lamang po ito. To love God with all your heart, mind, soul, and strength, and to love your neighbors as yourselves. So ayun lamang po. Merry Christmas and a Happy New Year. Jesus loves you.